Si Xander po ito at si Good Angel. morning po, Major. Magandang umaga din po, sir. And Ma'am Angel, Sir Sander, sir. Magandang umaga Ayan, po. good morning po sir. Opo, kasi dyan po sa EOD K9, meron po pala kayong mga K9 dogs na handa po para sa adoption. Yes po, ma'am. Meron po kaming 26 na police service dogs, retired na po at handa na pong maisalang po sa adoption po. So ibig sabihin parang adult or medyo senior dogs na po itong mga ito. Tama po ba? Yes po, ma'am. Nagre-range po yung edad nila ng 8 to 11 years old po, ma'am. Opo. Ano ho yung reason po bakit po yung mga retired K9 dogs po ay ipinapa-adapt po natin, Major? Ano ho bang nickname ninyo, sir? Alex na lang po, sir. Ayun, For short. Alex. Opo. Sir Alex. Yes po, ang adoption po, isa po itong parte ng programa po ng aming unit para po sa mga police service dogs natin na retired na po. Nang sa ganun po ay may mabigyan po natin sila ng pagkakataon po na magkaroon po ng transition sa kanila. From well-trained police service dog po, binibigyan po natin sila ng pagkakataon na maging pet o at least makaranas po ng alaga o pagmamahal mula sa bagong owner po. Sino po ba ang pwede mag-adopt? Lahat po ba ay kwalipikado na mag-adopt po nito mga service dogs po natin, Major? Yes po, ma'am. Lahat naman po ay kwalipikado. Magpapasa lang po ng application form. Meron lang po tayong sinusunod na order of prioritization, which is yung number one priority po, of course, yung mismong handler po ng ating aso. Pangalawa po yung PNP personnel ng aming unit. Pangatlo po yung PNP personnel sa buong Pilipinas po. At pang-apat po yung mga individual o mga private entity. Okay. So yung mga handler po nila, pwede rin ho na sila muna yung mag-adapt. Adapt. Yes po, dadaan po sa ating proseso, magkakaroon po kami ng process, tinitingnan namin po yung mga kwalifikasyon o yung kakayanan ng mga mag-a-adapt po. Pero open to the public. Yes po, sir, yes po. Opo. Sir, sa ngayon, sabi mo 26 yung ready for adoption. Meron na bang mga na-adapt na doon sa 26? Wala pa po, ma'am. Actually, on process pa lang po tayo. Until March 20 po, tomorrow po ang pasahan po ng ating application form for adoption. Dinadaan natin sila sa proseso. During that time, ma'am, na mapipili po yung mag-a-adapt, saka lang po magre-release. By ano po, ma'am, by April 24 po ang releasing natin sa mapipili o maswerte na makakapag-adapt po ng aso. Opo. Pero may mga nag-ano na, sir, Pahayag na ba? Oo, mga nagpahayag. May mga nag-fill up na ba ng form? As of now, ma'am, marami pong nag-send ng message sa aming Facebook page. May mga kumukontak po sa aming focal person. Subalit yung nagpapasa pa lang po ng application form, ma'am, ay nasa 60 na po na individual. Pero kumbaga ho, halimbawang sabihin mo nang yung kalahati reject, Oo. at least po kahit papaano, meron hong future yung mga aso na mapa-adapt sila. Yes po, sir. Makakaasa po kayo, sir, na sasalain namin mabuti nang sa ganun ay masiguro namin yung magiging future po ng ating mga aso. Itong mga aso na ito, sir, mga tama po ba? Belgian Malinois? Yes po, ma'am. Oo, Lahat po yun? lahat po ba ng 26 dogs? Yes po, ma'am, yes po. Oo, ito yung ano talaga kailangan ng activity nito, So, sir, ano? kumbaga yung breed na yan po yung matatalinong breed. Kaya po sila kinukuhang K9, pandetect po ng bomba, ng illegal na droga. Tama po, sir. Ito pong mga pinapa-adapt namin na 26, lahat po ng ito ay explosive detection dog po natin na ginagamit within National Capital Region po, sir. Nako, so hindi, pag halimbawa po ang gustong mag-adapt medyo adik-adik, hindi pwede. Yun nga po, sir. Itong programa na itong adoption, ang purpose po nito o yung pinaka-goal po nito ay ma-transition natin yung aso mula sa well-trained police service dog na papunta po siya sa pagiging pet po.
First time po ba ito na may pina-adapt po ang K9 EOD ng PNP? Yes po, ma'am. Yes po. First time po ito. Opo. Okay. So, paano magiging proseso? Halimbawa, syempre, sanay po sila sa pagiging service dogs. Yung mga mag-a-adapt po ba, kailangan ba may orientation, may seminar? Kasi yung ginagawa nila sa serbisyo, iba. Kumpara pag ikaw, ay, yung aso ay naging pet na lamang, di ba? Yes po, ma'am. Parte po ng proseso namin, meron po kaming i-interviewin namin yung mga nag-a-apply for adoption. Meron din po kaming home visit or yung pagpasa po nila ng picture or photo nung magiging bagong tahanan po ng ating aso. Meron din po kaming tinatawag na matching or banding, which is doon namin makikita kung itong mag-a-adapt ay may kakayanan emosyonal na makapag-adapt po ng aso. Opo. So May marami po tayong factor na tinitingnan, sir. Unang-una sir, yung kakayanan ng mag-a-adapt financially. Dahil itong mga asong ito ay medyo may edad na, so medyo may lalabas na po na medical condition. Hindi po natin maiiwasan yan sa edad nila. Opo, kumbaga po dapat yung mag-a-adapt meron din hong kakayahan na for regular check-up po ng aso. Yes po sir, kakayanan financially, kakayanan sa pasilidad dahil ito nga pong mga police service dog, inaasahan natin na ma-transition sila sa pagiging pet at inaasahan natin sir yung mag-a-adapt ay may maluwag at hindi po sana maikukulong yung aso dahil kung Correct. may kukulong Kawawa lang din po naman. yung aso, parang kawawa din naman po ang mangyayari sa aso. Opo. Tsaka malalaki po yung Ang aso eh. pinaka-importante po sir yung yung kakayanan nila na makapagbigay ng oras para sa aso. Dahil Yes. itong aso ito kung iiwanan lang nila sa kanilang bahay, malulungkot lang din po yung aso. Hindi siya pwedeng gawing bantay talaga. O kasi Oo. dahil malalaki yung mga Belgian Malinois, baka gawing guard dog sa kanilang mga bahay. Lalo na sir, malapit na pong Holy Week, marami po sa ating mga kababayan yung magbabakasyon. Tama po ma'am, ang purpose po talaga ng ating adoption program ay mula sa well-trained dog o nagtatrabaho na aso, magiging purely pet na lang po sila sana. Ayun po yung tinitingnan natin kaya po sinasalang natin sa mahigpit na proseso. Ito pong mga mag-a-adapt po. Opo. Magkano po ang adoption fee? May ganun po ba, sir? Ay wala po, wala pong Libre, adoption fee dito. libre. Wow. Mm. Ang ano lang po ay magpasa po ng physical application form po. Kasi marami pong tumatawag, marami pong nag-ano sa Na-apply. Facebook page. Mm-mm. Yun po. Subalit yung natatanggap lang po namin na application form as of now 60 plus. Pagpasensyahan na po ng mga nag-aano sa FB page na hindi po natin na sasagot agad-agad yung tawag nila sa kadahilan ng sa dami po ng tumatawag, nag-i-inquire po, nahihirapan din po ang ating focal person, sir. Sir, halimbawa na na-adapt na, meron na siyang bagong fur mommy, fur daddy. Meron po bang ginagawang monitoring pa ang PNP doon sa mga asong ito? Yes po ma'am, parte po ng ating adoption program, meron po kaming monitoring quarterly po. Ito po ay magkakandak kami ng home visit kung maaari po o kaya naman magsisend po ng photo or video yung nakapag-adapt nang sa ganun po makita namin yung kalagayan ng napa-adapt natin na police service dog. Opo. Meron ho kasing mga baka ho nangangamba na since ito nga pong mga aso natin ay sanay po sa bakbakan, di ba ho, nagde-detect sila ng bomba, kumbaga po yun bang baka ho pagka inilagay po sila halimbawa sa kondo, yun ho halimbawa may mga bata, alam niyo po yun, may mga toddler na makukulit. Oo, baka mga gat. Opo, baka ho mga gat. Yes po sir, ito pong mga aso natin, well-trained naman po sila yung sa obedience nila, mga mababait po ito. Subalit dapat sisiguraduhin natin during process po, yun nga po, dapat po yung mag-a-adapt may kakayanan na emosyonal. Ibig sabihin po, dog lovers po talaga siya. And then, yung kakayanan nila sa pasilidad, makikita natin kung saan nila mailalagay yung mga aso. Kung sa kondo po, hindi po nararapat Hindi pwede. kasi parang ang mangyari, nasa maliit lang po na Face. kabahayan yung ating magiging ma-adapt na aso. Pangatlo po, yung mga kasama po sa aming sa proseso, sa pag-i-interview natin, kung sino po yung mga magiging kasama po ng ating mga aso. Gaya nga po ng sinabi nyo, kung may mga bata po at magiging parang
kasalamuha niya po yung mga bata, medyo mahihirapan po. Subalit, during the process naman po, kung talagang kayang-kaya naman po o papasa naman po ang mag-a-adapt, bibigyan po natin sila ng time para makapag-bonding po. Bonding po ang aming tawag doon. Nang sa ganun, yung aso makapag-adapt sa bagong ano niya, Amo. owner. May ano ba yung parang pwedeng mamili? 'Di ba po pagpunta mo parang pipili ka ganun o parang random nyo pong ibibigay? Magbabase po kami, sir, sa matching and bonding. So lahat po ng 26 dogs for adoption, ililinya po natin sila sa mga owner o yung mga mag-a-adapt po. Nang sa ganun po makita natin yung chemistry. Nakikita po ng ating mga canine handler po yan o canine trainee. Kung ang isang tao ay may chemistry or may kumbaga may tutugma doon sa unang pagkikita pa lang nila ng possible owner po. Oo, pero madami ba mga handler mismo yung nagpahayag ng interest na sila na lang po ang Akin na lang po, mag-adapt? oo. Yes po, ma'am. Actually, almost kalahati po ng ating handler yung gustong mag-adapt. And I'm Balit, sure idadaan pa rin po natin sila sa proseso gaya po ng mga ibang mag-a-apply po. Titingnan natin yung kwalifikasyon nila o yung kakayanan nila financially, kakayanan ng pasilidad nila sa kanilang tahanan, kakayanan nila na magbigay ng oras sa mga aso natin. Opo, baka yung ibang handlers, sir, gusto rin nilang mag-adapt pero baka kasi wala silang lugar. Yung alam niyo po yun, umuupa lang din dito sa Metro Manila. Correct. Kumbaga gustuhin man nilang kunin yung kanilang service dog, baka po kasi yung lugar po alam niyo po yun, nandun yung kagustuhan pero wala po yung pasilidad. Tama po, sir. Kakalungkot Kaya hindi po naman. natin yung mga handler, sir, na actually gustong-gusto nilang kunin yan. Subalit meron silang may financial problem o Ayun nga po. facility problem din po. Oo, kasi iba na yung bonding nung handler tsaka Oo, nung eh. pet, 'di ba? Nung service dog na 'yan kasi halos araw-araw sila yung magkakasama eh. Yes po, ma'am. Kaya itong gagawin natin na idadaan natin sila sa napakagandang proseso nang sa ganon mapili natin yung talagang the most qualified para makapag-alaga po ng itong mga aso na masasabi natin may edad na po dahil yun na nga, retired na po. At mas additional po yung mga pangangailangan nila in terms sa oras, sa veterinaryo, sa pagkain po, iba na po yung ano nila. Sir, halimbawa, dun sa, sabi mo kasi kanina, halos kalahati ang nagpahayag ng interest ng mga handler. Dun sa kalahati naman, paano kung halimbawa na-adapt na, napili na sila, pero parang in the long run, nagdalawang isip sila na, pwede ba nating ibalik na lang muna? Kasi parang hindi pa sila handa, yung parang ganon. Pwede ba yun? Hindi na po pwedeng maibalik po, ma'am. Sa halip po, ang aming unit, tutulungan po silang makahanap ng panibagong mag-a-adapt sa aso na po yun. Kasi po ang goal po ng programang po ito ay ma-transition na po talaga yung aso from well-trained dogs or sa working dogs into a pet. So ayun po yung magiging proseso na lang po natin. Hindi na po namin siya tatanggapin. Sa halip, tutulungan po natin silang makahanap ng mag-a-adapt na bago po. Opo. May mga aso ba na baka meron hong parang war shock? Oo, kasi Yung bang kumbaga, halimbawa, parang sa sundalo, di ba? Halimbawa ho, may nalaglag na sa bahay may nalaglag na kaldero. Kaldero. Yung bang biglang, alam niyo po yun? Alert siya alert. agad. Oo. Meron po kaming kinandak bago po namin sila isalang dito sa programang adoption. Nag-conduct naman po ang aming resident veterinary ng physical assessment, medical assessment, tsaka yung behavioral assessment. Which is kung yung may mga lalabas man po na behavioral assessment, during behavioral assessment, ibibrief po namin yung mga mag-a-adapt. Nang sa ganun, alam po nila yung gagawin nila at kung paano nila ma-handle yung ganung sitwasyon po. Okay. Sir, siguro itong since pag-graduate na, itong 26, may mga pumalit naman po sa kanila ng mga bago. Yes po, hindi pinapalitan po agad natin sila nang sa ganun po hindi po mako-compromise po yung seguridad ng ating publiko within the National Capital Region po. Ayun. Gaano ba kahirap pag-train ng aso? Lalo na yung mga ganitong sitwasyon, 'di ba, partner, 'di ba, na talagang ito'y pan-detect ng bomba. Opo. Parang hindi pwedeng magkamali Oo. Hindi pwedeng magkamali.
Meron pong qualification o evaluation kami ginagawa bago po maisa lang ang isang aso or isang K9 natin para makapag-undergo po ng training. Ang training po ng ating mga explosive detection dog, maabot po ng minimum of 6 months po. 6 months. Opo. May mga K9 po ba na yung maliliit na breed? Yes po sir, meron po kaming Jack Russell po. Jack Russell, ito rin yung parang active-active po na matalino yan, Jack punggok Russell. pero matalino. Oo. Napakataas po ng IQ po ng ating mga Jack Russell po. Oo, pero sir, wala ba kayong tinatanggap sa K9 na parang Aspin, yung asong Pinoy? Sa ngayon mama, wala pa po, pero tinitingnan namin po yung mga possibility na maaaring magamit po yung ating Aspin. Tinitingnan po natin yung so many factors, just like the weather, the terrain, kung ang Aspin po ba ay capable na makapagtrabaho during that time. Kasi baka mamaya yung pag-aspin, pag umupo dun sa bag, ang laman pala hotdog. Chimkin. Baka kasi, kumbaga po, di ba, totoo naman po na yung mga breed po, parang yung kanilang katalinuhan. Yes. Parang iba-iba rin kasi. Oo. Yes po ma'am, pinag-aaralan pa po natin kung kakayanin po talaga ng ating mga Aspin yung training or yung pangangailangan na kailangang maging quality o yung tinataglay nila para makapagtrabaho as police service dog po. Ayan. Siguro sir, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa ating programa. Sa ating mga kababayan po, maraming salamat po sa pagtangkilik po dito sa aming programa, yung aming adoption program. Makakaasa po kayo na ito pong programang po ito ay idadaan namin sa napaka-transparent at napakaayos po na proseso. At sa mga dog lovers naman po o yung sa mga animal welfare groups, sa mga animal welfare individual, makakaasa po kayo na ito po ay idadaan namin sa proseso nang sa ganun po mapipili po namin yung the best owner na mag-aalaga o magbibigay ng pagmamahal na po sa ating mga retired police service dog po. Opo. And kayo pala sir ay Sir Parta, kayo pala ay awardee noong October 2025 sa Napolcom. Congratulations, Congratulations po sir. Yes po sir, ma'am. Maraming salamat po. Opo. Thank you po. Thank you po sir sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po ma'am sa aming unit, ang PNP UDK9 Group. Andito lang po kami handang mag-secure po sa ating publiko. Maraming salamat po. Thank you so much po, Police Major Alejandro Parta Jr., si Sir Alex. Siya po ang Chief ng Regional Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ng National Capital Region. Maraming salamat po, Sir Alex. Si Police Kakatuwa Major lang, Parta.